Kapag narinig yung pangalang August 21 Movement o ATOM, ang maalala nyo ay yung movement noong 1980s pagkatapos barilin si Ninoy Aquino noong August 21, 1983. Ngayon ay August 21, 2025 at kasama natin ang mas pinalakas na ATOM na binuo uli nila taong 2023 para sa isang layunin at makakasama natin, makakausap natin yung mga miyembro, mga leader ng ATOM sa pangunguna ni Mr. Volt Bohol. So, sir, bakit nyo po binuo at pinalakas uli itong ATOM? Unang-una po, nag-join po ako sa ATOM, talagang very personal. First and foremost, I was in EDSA in 86 as a young high schooler. And Ninoy Aquino was killed and binurol siya sa tabi ng aking grade school. No? So it's just fitting na magjo-join talaga ako ng ATOM. Unang-una, gusto naming ituwid yung pagbabaluktot sa kasaysayan. Alam naman natin, 10 taon na tayong nilulunod sa kasinungalingan, lalong-lalo na sa social media. And panahon na para bawiin ang katotohanan. Although that was the original intention, we also somehow figured out na kailangan magsalita rin sa pagdidepensa ng 1987 Constitution because not everybody knows that ATOM, the original batch at least, played a big role in helping ratify the 1987 Constitution. Nangampanya po sila Boots Aquino and the original batch para ma-approve ito ng sambayanan 80% of our Filipino people noong 1987. Ngayon po, para bang binabaliwala, iniisang tabi ng ating mga leaders pa mismo. Itong ating konstitusyon, maraming mga binabaluktot, maraming mga, ewan ko, ano ba yung tawag doon? Forthwith daw? Pero yun yung mga bagay na hindi dapat pinapabayaan na gawin lang paulit-ulit ng mga leaders. Kailangan po bantayan dahil kung gano'n ang mangyayari, mawawalan po tayo ng avenue for any accountability. Sir, ilan po ang miyembro ng ATOM ngayon? More or less siguro yung mga kabataan na katulad lang namin, no, mga around more or less 70 kami. Because almost the same as the original batch kasi yung active members nung 80s, 70 to 80. 70. And who is funding the group? Who is supporting the group? We are actually funding this ourselves. Maniwala kayo sa hindi. But of course, recently, private individuals have been supportive. You know, siguro nakita nila yung value ng ginagawa namin and awa ng Diyos ay we are getting some help. But when we started in 23, abonado po kami. Talaga. Saan po? Ano po mga gastos ng grupo? Ano lang naman, very minimal lang. I just wanted to stress na wala pong bayad dito. We're doing this on our own and yun nga, sabi ko nga, we're even shelling out our own money. Sir, ilang taon na kayo ngayon? Ako po ay sigurado po ba kayo gusto nyo malaman? 53 years old. 53 years old. You are 53 years old pero notable na marami kayong kasamahan dito na mga kabataan, mga Gen Z. Makakausap din natin yung mga Gen Z na miyembro nitong ATOM na binuo noong 1980s at binuhay uli nitong 2023. Si Sofia De Leon po. Sofia De Leon and si Gian Mariano po. Gian Mariano. So Sofia and Gian. Sofia, anong year ka na ngayon? Nag-aaral ka ba? First year college po. First year college sa Manila, Taytana. And ikaw? Working po currently ako, but I am 20 years old. Alright. So bakit kayo sumali dito sa ATOM? Kasi po yung dad ko yung unang sumali. And I was so curious na, Daddy, sobrang big fan ka ni Ninoy and how come wala kang group or wala kang sinasamahan na group. And then sabi niya sa akin one day, you know, kasali ako sa ATOM. Sabi ko, ano yung ATOM? Pwede mo akong sali, Dad, kasi it's about Ninoy. And actually, ATOM has been a huge part ng growing up ko. So, ayan. Ikaw naman? Actually, I've been a part of National Democratic. I was an activist before. I'm still an activist right now, but I am... no po. I was part of Kabataan Party List, but now I'm part of ATOM. Opo. And then,
Atom has been a huge and will still be a huge part of our history. So in times like this, in times of historical distortion, maraming binabago sa kasaysayan natin. And sino bang mahihirapan sa huli? Of course, yung mga kabataan like us, tayo yung magmamana kung ano man yung meron tayo ngayon. So at least, the least we can do right now is at least baguhin yung sistema natin, pangalagaan yung nangyari before, so hindi siya mangyari ulit. Again, history repeats itself, and if that's a bad history, we should not repeat this. Dumating sa panahon na nakakahiya, nahihiya yung mga ibang tao magsuot ng dilaw. Di ba? Dahil sabihan na dilawan, ibubuli. Kayo, anong nararanasan nyo sa sarili ninyo? Siyempre, winawagayway nyo yung bandila ng Atom. I feel empowered with the color yellow. And I feel so proud to be part of a Dilawan. And it shouldn't be something that you should be ashamed for. Bakit? Kasi po super nakaka-proud ang pagiging Dilawan. Like to be part of something na will truly embrace you and para ituloy natin ang bayan. Ituloy ang laban, I mean. I'm so sorry. Hindi ba sinasabi nila na yun daw Dilawan, marami naman binigo sa atin din, sina Cory, sina Noynoy. Anong sagot mo doon? Well, that's like minor mistakes. Unlike the things that they did. Hello. I like that. Unlike the big mistakes that they did, that is just minor. It's not really that big of an issue, right? So what does the color yellow mean to you? Freedom and empowerment talaga. Kasi yellow actually tied us together to end something that is so big in our country. Yan po. Ikaw naman, Gia. Yellow for me is not a color of any politicians, it's a color of a movement. So yellow for me is a color of revolution as well as empowerment and freedom, since the yellow forces, or us, the Atom, is the one who led the EDSA revolution back in the day. So yellow is not any color of any politicians, not even Cory, Ninoy, or anything. It's a color of a movement that we do to give freedom to the Philippines. Thank you sa inyong dalawa. Ngayon makikita natin meron ditong mga larawan ni Senador Ninoy Aquino. Ano ang kahalagahan para sa iyo ng Ninoy Aquino Day? Napakahalaga po ito kasi dapat po alalahanin ng bawat kabataan, mapamatanda o mapabata, ang kahalagahan ng sakripisyong idinulot ng nangyari ngayong August 21, 1983. Marami po sa mga kabataan nakakalimot kung bakit may holiday ngayong araw, pero naway kami ay magsilbing magpapatuloy na or magiging tulay sa ibang mga kabataan upang ipagpatuloy at gunitain ang kabayanihan ng isang tao na handang ibigay ang lahat para sa ating bayan. Sabi nila ambisyosong politiko lang din daw si Ninoy. Masasabi ba nating ambisyoso ang isang taong handang ilaan ang buhay niya para sa bayan? Mas pipiliin niyang mamatay at alam niyang may banta sa kanyang buhay, pero tinuloy niya pa rin ang kanyang adikain dahil mahal niya ang bayan. Hindi katulad ng iba na mga politiko ngayon na mas inuuna ang sarili ng mga kagustuhan, at kung sinino yung papiliin, mas uunahin niya ang bayan dahil ang bayan ang mas nangangailangan ng tulong, hindi ang mga politikong tulad nila. Thank you very much. Anong pangalan mo nga uli? Carl po. Carl Maat. Carl Maat. Thank you, Carl. Ngayon, kasama rin dito sa Atom si Xiao Chua, isang kilalang historiador. Xiao, anong kahalagahan nitong pagbuo ng Atom uli para sa'yo? At bakit ka sumali? Alam mo kasi ang EDSA Revolution, 2 years old pa lang ako eh. Yung pagkamatay ni Senator Aquino, nasa tiyan ako nung nanay ko nung dumaan yung kabaong ni Senator Aquino sa harapan niya. So, basically, hindi ako participant nung una. Pero dahil sa kasaysayan, sa disiplina ng kasaysayan, nalaman natin kung ano yung nangyari. At pag nakikita ko yung August 21 movement, sila yung nauna sa EDSA, di ba? Sila yung pinatawag ni Boots Aquino para mauna sa EDSA Revolution, no? Noong 1986. Lagi ko nakikita yung mga yung mga nakatatandang Atom.
Tapos nakaka-inspire sila kasi every year, kahit na, alam mo yun, kumukonti na sila, namamatay na yung mga kasama nila, a lot of them are still here. Tapos naisip ko, paano ba kung mawala na sila, di ba? Sino magpapatuloy? Minsan may tinanong ako isa si Tito Ed, sabi ko, may membership ba yung Atom? Pwede ba sumama dyan? Eh noon hindi pa, kumbaga, hinahayaan na lang nila noon kung sino yung mga member. Pero eventually, nagbukas nga yung membership, no? One of the yung naging instrumental diyan kasi yung sa Project Gunita, no? Si Carl Masula Suyat. In-invite niya yung mga kabataan na ibuuin ulit yung Atom. At nasama ako doon sa kanilang unang tinawag noong 2022. And because of that, ang saya-saya kasi yun ang nakita natin unti-unti. Alam niyo, hindi naman kami conscious na nagpaparami. Pero yung nag-gravitate na lang yung mga tao na gusto sumama sa pinaglalaban natin. And eventually, dati kasi parang gusto lang namin i-commemorate yung sakripisyo ni Senator Aquino. Parang we will just be a commemoration group. Let's focus on that. Pero eventually kasi, hindi mo maiiwasan na may mga issue sa lipunan na kaakibat nung pinaglaban ni Senator Aquino. Kaya yun, may ROAR. Run on against the revision of the 1987 Constitution and run on against the revision of our history, yung pag-distort sa ating kasaysayan. So yun yung mga, at we want to do creative resistance. Ano ibig sabihin nito? Hindi violent, hindi sumisigaw, pero nagja-jogging sa kapag kalinggo sa mga Ayala Avenue at sa UP para parang silently, hindi nakakainis, di ba? Makinig ang mga tao sa mga issues. And sometimes we end with a prayer because balang reflection as a group. Pero hindi kasi yun na nga dahil marami sa mga public spaces natin mayroong mga prohibition pag wala kang permit mag-rally. But kami, tumatakbo lang kami. Xiao, bilang historiador, tatanungin lang kita kasi marami mga well-meaning persons na nagsasabi na bakit daw parang iniidolo o sinasanto o ginodiyos pa si Ninoy kahit sino naman daw pwedeng nabaril doon sa tarmac, pwedeng pinatay nung panahon ni Marcos. Marami naman daw mga pinatay na human rights defenders nung panahon na yon. Bakit inaakyat sa pedestal? Una sa lahat, ako kasi libertarian din ako Naniniwala ako sa mga ideya ng demokrasya, human rights. Pero sa totoo lang, ang mga Pilipino, in a cultural way, very visual. Kailangan may mag-embody na isang tao na para madaling ipaliwanag yung mga konsepto. So there was a time na si Senator Ninoy Aquino yung naging muka ng pakikibaka sa demokrasya. So that historical milieu produced what we call the August 21 movement. So actually binuo ito ni Boots Aquino, kapatid ni Senator Aquino at ni Relly Herman. Pero pag tinignan natin ang Atom, kung tutuusin, yes, it is commemorating the sacrifice of Senator Ninoy Aquino. Pero it's not just about Ninoy Aquino. Kailangan maintindihan na yung ginagawa ng Atom, maliwanag sa amin, si Senator Ninoy Aquino, historically, hindi siya perfecto. Tao rin siya. There was a time that he was a traditional politician. There was a time na hindi rin maganda yung pwede mong sabihin about him many times. But ang mahalaga dyan, when he went to prison, talaga nagkaroon ng pagbabagong buhay. Pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng tono. Kaya, pag nakita natin yon, parang halimbawa siya, pwede siyang gawing halimbawa ng isang tao na taong-tao, pero nakaalpas siya sa kanyang pagkatao para harapin yung nang matapang ang isang bagay na pwedeng ikamatay niya o ikapahamak niya. So, yun din. Pero ito rin yung, kasi nung pumasok ako sa Atom, very conscious ako na, yes, we have August 21 movement, pero dapat hindi natin kinakalimutan Ninoy at bayan. Kasi walang Ninoy kung walang bayan. Walang people power. Hindi natin utang na loob sa Aquino family. Ang people power. Alam naman namin yan Bayan ang kumuha ng kapangyarihan. Bayan ang nagtamo ng kapangyarihan sa people power. Pero kailangan, let's give credit to where credit is due. Sino ba sinisigaw ng taong bayan noon? Senator Ninoy Aquino, kahit patay na. President Cory Aquino. Sila yung naging simbolo at a certain moment. So yun ang kailangang maintindihan. Lahat ng ginagawa hindi ito parang parang family for a family. Kasi kapag nagkamali yung pamilyang yan, definitely we will also be critical.
But what we are doing is, in the spirit of Senator Ninoy Aquino, Boots Aquino, para sa bayan po yung ginagawa namin. Yun, malinaw sa amin yun. Malinaw sa amin yun. Kasi tama naman yung mga nagsasabi niyan na may tendency yan na pwedeng maging idolatria. Pero, nandyan ang kasaysayan eh. Hindi naman natin pwedeng itago yun eh. So, kaya tuloy-tuloy lang. Thank you very much, Xiao, sa pagbibigay kabuluhan sa interview natin. At ito nga, nasa likod pa rin natin yung August 21 movement. Makikita ninyo yung kanilang mga bandera. Ito sila, mga nakadilaw. Dumalo dito sa 42nd death anniversary ni Ninoy Aquino. Nasa likod natin yung puntod ni Ninoy Aquino. Ginunata dito yung kanyang 42nd death anniversary. Ngayon, aabangan natin sa mga susunod na araw yung mga galaw ng August 21 movement. Kung nandito pa rin sila sa isang taon, sa mga susunod na taon, malalaman natin. Pero sa ngayon, isang araw ng pagdiriwang, isang araw ng paggunita para kay Ninoy, para sa bayan. Paterno West Makel, Rappler, Manila.